Blessed Sunday, everyone! Tunay nga na nakakagalak dahil muli ay sama-sama muli tayo na magpupuri sa ating Diyos na walang katulad. Kaya po kahit nasa bahay lang po tayo nanonood ng live streaming na ito ay ibigay po natin ang the best sa papuri sa ating Diyos na matchless, endless, and incomparable.
is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. There is none like There is none like you, Lord. We worship you, Lord. We lift you up. We exalt you, God. Hallelujah. Yes, Lord. Truly that there is none like you, O God. There is no God beside you. Ikaw nga lang po, Lord God, ang Diyos na nag-iisa, Panginoon. Ang Diyos na aming papupurihan. Ang Diyos na aming itataas, Lord God. Sa inyo nga lang po namin ibibigay ang papuri at pagsamba at pasasalamat. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah. Yes, talagang there is none like you, ating Panginoon Diyos. Hallelujah. So, sa ating mensahe ngayon, napaka-obvious kasi na ang ating Panginoong Jesucristo, during His time, He ministered and He traveled everywhere. The Lord Jesus Christ always have a journey. Lagi siyang mayroong travel at nandoon lagi nakasama niya ang kanyang mga disipulo. But then, this one is a very great journey in which case the essence of Christ's journey will be our message for today. Essence of Christ's journey. And our passage now is coming from Mark chapter 10, verse 32 to 34, NIV version. They were on their way up to Jerusalem with Jesus, leading the way, and the disciples were astonished, while those who followed were afraid. Again,
He took the 12 aside and told them what was going to happen to him. We are going up to Jerusalem, he said. And the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles, who will mock him and spit on him, flog him, and kill him. 3 days later, he will rise. Manalangin po tayo. Diyos amang dakila, maraming salamat, Panginoon, sapagkat pinagpala mo na ang inyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na makita namin itong journey ng Panginoong Jesucristo. Give us wisdom by the power of the Holy Spirit so that the substance of your word, O Father God, ay amin pong maisink sa aming puso. And your word, O Father God, will be a rhema in us, O Father God, and that Jesus Christ will be seen in our midst. Maraming salamat sa inyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Okay. Tulad ng sabi ko, ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang ministry, simula pa lang sa kanyang ministry, wala siyang ibang kasama kundi ang banal na Espiritu. Jesus Christ has the empowerment of the Holy Spirit sa kanyang ministry na kanyang ginagalawan during that time. And if we can see, yung journey ng ating Panginoong Jesucristo, starting from the age of 30 hanggang 33, very short lang po yun. Pero, very short in a sense na ang taon ay napakaikli lang ng kanyang ministry. But then, itong kanyang journey sa kanyang ministry, this is very long. Ito po ay malawak. Hanggang ngayon po, yung journey ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa inyo at nasa atin. Hindi po nahihinto yung journey ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa. Okay. And he just finished his journey nung natapos ang kanyang ministry, nung siya ay namatay, and that was the finish of his personal appearance dito sa mundong ito. Pero personal appearance lamang ng ating Panginoong Jesucristo ito. So, hindi pa natatapos ang kanyang ministry. Okay. But then, doon sa kanyang last portion ng ministry niya, Jesus Christ experienced death. Okay. Tandaan po natin yung kamatayan ay experience lang sa kanya. Sapagkat siya ay namatay lamang ng 3 araw, after this, he rose again from the dead. Yung death ay experience lang sa kanya. Sa atin, hindi maaaring experience yung death sa atin. Sapagkat pag tayo ay namatay na, wala na. Wala nang kasunod doon. At ang kasunod doon, o yung ating life sa kabilang buhay, whether kasama natin ang Panginoon o hindi. Tandaan natin our life here on earth is not an experience, but the life of the Lord Jesus Christ, He experienced death sapagkat pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya ay nabuhay na maguli. Okay. Take note that His journey is only short. So, when we speak about death, okay, tulad natin, pangkaraniwan tao, ano ang ating reaksyon if we know that we will live only for a short time? Halimbawa po, okay, yung doktor, sinabi ng doktor,
ikaw ay mabubuhay na lang ng ganitong araw o kaya ganitong buwan na lang. Ano po ang reaksyon natin? Ano po ang last words na lalabas sa ating bibig bago tayo maputulan ng hininga? Ano ang sasabihin natin sa ating mga mahal sa buhay? Ano ang last words na ating ibibigay sa kanila? Malungkot po sapagkat ang kamatayan ng tao dito sa mundong ito ay tunay nga na common lamang, lalong-lalo na sa kapanahunan natin ngayon. Pag sinabing death sa kapanahunan natin ngayon, the word is just common. Bakit? Sapagkat nasa pandemic tayo ngayon. Okay. So, common ang salitang kamatayan sapagkat araw-araw maririnig natin yung salitang kamatayan. Ilan ba ang namatay sa COVID? Okay. Ilan ang nabuhay? Okay. So, yung kamatayan, salitang kamatayan is just only a common word nowadays sa atin. Sapagkat we are experiencing now this pandemic. Okay. But then, sa mga pangkaraniwan tao, okay, yung kamatayan, tulad ngayon, we have been, this is an occasion wherein the tradition nung araw ng pagkamatay ay sineselebrate. Yung mga patay na yan, okay, na nandoon sa kanilang grave, actually, hindi natin alam kung sino doon ang kasama ng Panginoon o hindi kasama ng Panginoon. But then, those dead, it is just only a means para ma-reminisce natin, ma-remember natin yung mga patay natin sa ating mga mahal sa buhay. But then, ang ating Panginoong Jesucristo, during that time, okay, na alam niya yung kanyang pagkamatay, okay. So, alam niya na meron siyang trial, bigatin na dinadala, at alam niya na nandoon yung weight o kaya pressure. Sapagkat during that time, the Lord Jesus Christ will be traveling doon sa Jerusalem. And He anticipated something. Okay. So, on 3 separate occasions, ang ating Panginoong Jesucristo predicted His passion, His death, and resurrection. The first time na predict ng ating Panginoong Jesucristo is that when Jesus Christ is telling His apostles, His disciples, na siya ay magsasuffer at siya ay makakaranas ng kamatayan, and when He was rebuked by Peter. But the Lord Jesus Christ rebuked also Peter. At ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Peter, "Get behind me, Satan! You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. At during that time, He emphasized the necessity of the things which will come, yung kanyang kamatayan. The second time na predict niya ang kanyang kamatayan ay after He healed the boy with a deaf and mute spirit. Pagkatapos nyon, they travel and then He again told His disciples that He will suffer. He will be crucified. And then the third time is in our passage, na kung saan pinaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo yung detalye ng kanyang kamatayan. Very detailed ang paliwanag ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang kamatayan. And if we will go doon sa verse 32, we will see Christ
journey to Jerusalem. Okay, pag-usapan po natin yung journey ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Jerusalem. Okay. Doon sa journey sa Jerusalem, ang ating Panginoong Jesucristo, together with the disciples, He leads the way. Nauuna ang ating Panginoong Jesucristo. Okay. But then, makikita natin doon yung agam-agam sa kanyang mga disciples at nandoon din ang iba sa kanila medyo natatakot. Okay. Natatakot sila sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay papunta ng Jerusalem knowing nandoon na yung prediction niya na pagpunta niya doon, siya ay makakaranas ng kamatayan. Okay. Bakit kaya ganon? Okay. Kung halimbawa, alam natin na ang pupuntahan nating lugar ay hindi maganda o kaya may mangyayari sa atin, tutuloy pa ba tayo doon? Kung halimbawa, alam natin na sa lugar na yon ay magulo at maraming mga klase ng mga taong hindi magagandang loob, pupunta pa ba tayo doon? Alam natin na gano'n ang lugar na yon? Natural po hindi tayo pupunta. But then, ang ating Panginoong Jesucristo, pupunta sa Jerusalem knowing He is the one who predict na pagdating niya doon, siya ay makakaranas ng kamatayan. Pero dumiretso pa rin siya doon. Okay. So, His journey from Capernaum to Jerusalem. Okay. Ang mga disipulo na kasama niya ay amazed, they were astonished, at ang ating Panginoong Jesucristo naman is in a heavy mood. But then, kahit nasa heavy mood ang ating Panginoong Jesucristo, doon sa kanyang travel, nauuna pa rin ang ating Panginoong Jesucristo. Parang baliwala. They are making their way to Jerusalem for the final time. And Jesus Christ know that He will just only spend few more days sa kanyang buhay. At alam niya po ito na mangyayari sa kanya. Okay. So, what transpired doon sa journey ng ating Panginoong Jesucristo papuntang Jerusalem? Okay. What transpired? Nandoon ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan mayroon siyang will, power, and determination. Will, power, and determination. Yung lakbayin ng ating Panginoong Jesucristo papunta ng Jerusalem, nandoon yung kanyang determination. Nandoon yung kanyang will, power. Okay. Kung titingnan natin at i-compare natin dito, ang lakbayin natin dito sa mundong ito, okay, ay maraming challenges. Ang challenges sa buhay ng mga tao rito sa mundong ito ngayon ay kadalasan yung kahirapan lang ng buhay. Ang challenges na kung saan, ano ba ang kakainin namin sa araw na ito? Okay. Ano ba ang aking gagawin sa araw na ito? Gayon, wala naman akong pinagkakakitaan. Yung challenges sa buhay dito sa mundong ito ngayon ay only yung ating kabuhayan, yung ating pansarili lamang. But then, ang ating Panginoong Jesucristo, yung challenge niya papunta doon sa Jerusalem is not for Him. Hindi para sa Kanya. Okay. Ngayon, tayo ay minsan naglalakbay din. We are making a journey on some different reasons.
bakit tayo naglalakbay? Kung pupunta tayo doon sa isang lugar, sometimes, tulad ngayon, medyo na-overwhelm ang mga tao. Okay. So, na-overwhelm ang mga tao dahil sa pag-downgrade ng alert level, okay, ang mga tao ngayon, punta sila doon sa mga pleasure, sa mga leisure na lugar. At doon, nagkakasiyahan sila. Sometimes we travel for a reason na gusto natin maka-attend doon sa isang celebration. Okay, ano ang celebration? Minsan ang celebration, handaan. Mayroong may birthday, we travel, pupunta tayo doon. Sometimes pumupunta tayo sa isang lugar, we take a journey sa isang lugar, kung halimbawa meron tayong reunion sa ating mga kamag-anak, kahit na malayo pa yan, we will travel. We will have a journey papunta doon. Or minsan naman, meron tayong transaction na importante, hindi pwedeng hindi tayo pupunta sa lugar na yon. Transaksyon na kung saan marami tayong ilalakad na mga papeles. And sometimes, pupunta tayo at magta-travel tayo sa isang lugar kung mayroon tayong mahal sa buhay na may sakit at mayroong mabigat na karamdaman. At kung hindi naman tayo nagkaroon ng ibang mga lakad, ang lakad naman natin minsan, nakakalungkot man, ay bibisita sa patay. Yun ang mga travel na ginagawa natin. That's our journey sometimes here on earth. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo, doon sa kanyang travel, doon sa kanyang journey papunta sa Jerusalem, He expects and He anticipates something because He Himself predicted His passion, His death, and His resurrection. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, pag wala siya doon sa Jerusalem, pag nananalangin siya, He put His face towards Jerusalem para manalangin. Pag nananalangin siya, doon siya nakaharap sa Jerusalem. At sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, itong Jerusalem na ito ay merong great event na mangyayari sa aking buhay. So, yung dedication ng ating Panginoon, okay, Jesus is leading the way papunta doon sa Jerusalem, kasama ang kanyang mga disipulo. He knew the precise detail of what was about to endure, of what He will endure as a Son of God. Okay. And He knows exactly what is coming. Okay. At dito, makikita natin yung journey ng Panginoon sa Jerusalem with great courage. Nandoon yung kanyang katapangan. Buong-buo ang kanyang loob. Okay. Hindi siya natitinag. He has no hesitation or he has no doubt. Praise God. Nakuha ng ating Panginoon yung kanyang tapang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. It is because of the empowerment of the Holy Spirit sa kanyang buhay. Okay. At ang kanyang marubdob na panalangin sa Diyos Ama sa langit. Yun ang daladala ng ating Panginoong Jesucristo. He leads the way going to Jerusalem. Siya ang nangunguna. At yung courage na yan, minsan, may iba-iba kasing courage eh. May courage kasi na nagre-response tayo kung merong emergency na pangyayari. At pag may emergency pangyayari, there is no predetermination. Hindi na natin pinagpaplanuhan. Kung halimbawa, may sunog sa harapan ng bahay natin, anong gagawin natin? Because madadamay ang bahay ninyo, so meron ka ngayong courage para tumulong na apulahin yung sunog.
So, hindi mo na pinag-iisipan yon kasi nandoon yung emergency na pangyayari. But then the Lord Jesus Christ, yung kanyang courage, habang siya ay papunta doon sa sa Jerusalem, okay, he sees the pain and the heartache sa kanya and the cost of his life. But still, he moved on. Dumiretso pa rin siya. At alam ng ating Panginoong Jesucristo na mabigat ang mangyayari sa kanyang buhay. Iniisip ng ating Panginoong Jesucristo na ang creation pala ng Diyos Ama sa langit, ang creation niya, itong mga tao, tayo, ito pala ang magbibigay ng sakit sa ating Panginoong Jesucristo. Every one of us, tayo pala ang magiging dahilan para ang ating Panginoong Jesucristo ay sumugod at pumunta at magkaroon ng journey doon sa Jerusalem. Okay. In Jerusalem, he was determined to face the cross. Yung cross ang kanyang nakikita. That is lay right ahead of him. Yung cross na yan, his way is directed to have journey in the cross. Ang kanyang daan ay papunta doon sa Jerusalem. Ang nakikita niya doon ay walang iba kundi ang cross. Okay. So, ano ba yung cross na yan? The cross was the way to save the world. Yung cross na kanyang nakikita doon sa Jerusalem, yung kanyang pangitain doon sa Jerusalem, the cross was the way para ma-save ang sanlibutan. Alam naman po natin, yung John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Yung pagsugo ng bugtong na anak dito sa mundong ito. At yung cross na yan, sinasabi doon sa John chapter 12, verse 32, sabi doon, and I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Ito yung isang kapamaraanan na kapag siya ay nandudoon na at nakataas na ang kanyang katawan sa cross, maraming tao ang lalapit sa kanya. The cross is the way to please God. Sabi doon sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 2, follow God's examples therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us. In the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as fragrant offering and sacrifice to God. Ang ating Panginoong Jesucristo ay fragrant offering sa ating Diyos Ama. So, the cross was the way to please God. Okay. And the cross was the way to assure His joy. Yung joy ng ating Panginoon Diyos, yung joy ng ating Panginoong Jesucristo, taglay na kasiyahan yung sinasabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 2. Sabi doon, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ang ating Panginoong Jesucristo, sat down at the right hand of the throne of God. Kung kaya nga't yung sinasabi natin, the journey of the Lord Jesus Christ, hindi po nagtatapos doon sa Jerusalem, because after that Jerusalem, yung kanyang mararanasan doon, He will sit at the right hand of the throne of God. At doon, pinatutunayan nito yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 na death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Ibig sabihin,
hindi nakapanaig yung kamatayan sa ating Panginoong Hesukristo. Yung sting, yung laso ng kamatayan, hindi yun nakapanaig sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. So, this proves of the sovereignty of God. He was in control. At kung babasahin natin yung Psalms chapter 22, makikita natin doon yung detalyeng mga bagay kung papaano ang ating Panginoong Hesukristo ay nag-suffer doon sa Calvary. Yung pangalawang bagay na dapat makita natin dito ay yung mindset consideration to His disciples. Okay, yung disciples, reacted amazed and afraid. Yung mga disipulo ay merong iba't ibang behavior dito. Papunta pa lamang sa Jerusalem. Ngunit, kinukonsider ng ating Panginoong Jesucristo yung mindset ng mga disipulo. Okay, dalawa ang kanilang reaction. Yung nga sinasabi natin, namamangha yung iba, naso-surprise ang iba, ngunit ang iba naman ay natatakot. Okay. They have no idea. And it is very unusual of Jesus' behavior to walk ahead of them. Okay. At hindi natin malaman kung gaano kalayo ang distansya ng Panginoon doon sa mga disipulo. Siya ay nauuna. Alam niyo po ba kung gaano ang distansya ng Capernaum papunta ng Jerusalem? It is almost 200 kilometers ang layo nito. So, nauuna ang ating Panginoon Jesucristo, and then, what can we see is that wala man lamang usapan. There is no words na pwedeng marinig doon sa kanilang paglalakbay. Okay. They knew something is serious and unusual. Despite with fear and confusion, ang ginawa ng mga disipulo, sumunod lang sila. Okay. Sumunod lang ang mga disipulo. Okay. Tayong mga mananampalataya, minsan hindi natin alam kung ano ang gusto ng Panginoon Diyos sa atin. May mga bagay-bagay na hindi natin maunawaan sa buhay natin. Pero, ang kinakailangan lang natin, just obey God. Sundin lang natin ang ating Panginoon Diyos. Like these disciples, some of them were afraid kasi ang alam nila doon sa lugar na kanilang pupuntahan, Jerusalem, nandoon mismo na kung saan baka sila ay masabit o sila ay madamay doon sa mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. Pero they ignore it. They just follow Jesus. Okay. Dapat maunawaan po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, because of His love, doon sa kanyang mga disciples o doon sa mga followers, whatever is the cost, yung mga followers ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo because of His great love for them. Ganon din naman sa atin. Dahil lahat naman tayo, mahal tayo ng ating Panginoon Diyos eh. Pero ang nangyayari lang, minsan mahal lang natin ang Panginoon Diyos sa salita lang. Pero yung tutuhanan na pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating puso, minsan hindi nangyayari yun sa buhay po natin. Okay. And the disciples truly believe that Jesus Christ is the Messiah. Doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15, ang sabi doon, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Ang gusto ng ating Panginoon Diyos, sa pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo, dapat tayo ay kasama niyang mamatay at tayo ay mabuhay na nasa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Okay. So, ano ang pwede nating makita pa dito? Yung slowness ng mga disciples para
malaman ang sitwasyon. Okay. Minsan, ang mga mananampalataya ay hindi alam yung mga bawat pangyayari. Although the Lord Jesus Christ informed them already and predicted about His death, pero nandoon pa rin yung slowness ng understanding ng mga disipulo. But Christ demand to His disciples, walk by faith. He expect us to follow Him even we don't understand. Yung nga sinasabi ko, kahit na hindi natin maunawaan ang sitwasyon sa buhay natin, dapat sundin natin ang ating Panginoon Diyos. May isang kwento nga Sa Russia, nagmamaneho ang isang Kristiyano. Okay. He is along the road. At malawak yung road dahil remote place yung road na yon. May nagpapastol doon. 2 ang nagpapastol. Yung nagpapastol na yon, nag-meet yon doon sa gitna ng kalye. Dahil sila ay nag-usap, maaring nagbatian sila o may pinag-usapan sila, and then afterwards, yung mga tupa nila ay nagkalat doon sa kalsada. Tupa ng unang tao at tupa ng pangalawang pastol. Okay, so dahil sa pag-uusap nila, nagsama-sama yung kanilang tupa. So, naghihintay ngayon tong Kristiyano nasa daan. Paano kaya to? Nagsama-sama yung tupa nito. Paano ito may paghihiwalay? Ngayon, natapos mag-usap yung dalawa, umalis yung isang pastol. Yung isang nagpapastol. Pumunta sa gilid. Mayroon lang siyang sinabing command. At pagkatapos, lahat ng mga nagkalat na tupa doon ay naghiwalay. Yung tupa na binigyan niya ng command, sumama sa kanya. At yung naiwan ay sumama doon sa pangalawang nagpapastol. This proves na dapat ang mga tupa, alam niya ang boses ng ating Panginoon Diyos. Alam niya ang ating Panginoong Jesucristo. We will follow the Lord Jesus Christ. Even we don't understand what will be happening in our life. Okay. So verse 33, Christ's journey of love and courage to all men. Okay. Ang ating Panginoong Jesucristo, yung journey niya papunta sa Jerusalem, we see His love and courage sa lahat ng tao. Okay. And His love is seen on His supreme act of willingness to sacrifice. Handa ang ating Panginoong Jesucristo na mag-sacrifice doon sa kanyang pupuntahan sa Jerusalem. Meaning to say, His death was ordained and set in the plan and counsel of God. Okay. At doon, walang ibang magto-torture sa Kanya, walang ibang mag-e-execute sa Kanya, kundi ang mga Gentiles. Kasi sinasabi doon, He will be delivered to the Gentiles. Ngunit may part din yung mga Jews. Sapagkat ang mga Jews, yan yung mga chief priest, yan yung mga elders, yan yung mga Sadducees, they were Jews. Pero may part sila doon sa crucifixion ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ang mismong naghatid ng balita doon sa mga Gentiles, sa mga Romans, para ang ating Panginoong Hesukristo ay makaranas ng suffering, torture, paghihirap. And the Lord Jesus Christ, even yung kanyang mga prosecutors, yung mga Jews na yan, okay, they were the one who insist na ang ating Panginoong Hesukristo ay mag-suffer. The Jews and the Gentiles were guilty of the death of God's Son, of the Lord
Jesus Christ. Ito po, yung mga Jews, pati mga Gentiles, sila po ang nagsama para ang ating Panginoong Jesucristo ay maparusahan at ma-crucified doon sa cross. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 15 and 16, sabi doon, by setting aside in the flesh the law with its command and regulations, his purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. Nagsanib ang Jews at mga Gentiles para ang ating Panginoong Jesucristo ay ipako doon sa cross. Yung final journey ng death and resurrection. So verse 34, sinasabi doon, who will mock him and spit on him, flog him and kill him, 3 days later, he will rise. So, ang gagawin sa ating Panginoong Jesucristo, he will be tortured and executed. Ano ang ginawa doon? He is mocked, he was ridiculed, siya ay ininsulto, he was scourged, mayroong panghampas sa kanya, na sa dulo nito ay mayroong jug metal at mayroong bone chips. At ang pangatlo, he was spit. Ito yung pinaka-sign of disrespect na nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pang-apat, the crucifixion in the cross, wherein he died. Okay. Jesus suffered the ultimate degree of pain, physically, mentally, and spiritually. Mentally, bakit? Sapagkat he is imagining carrying the sins of the world. Spiritually, because by that time, he was separated from God the Father because of the sins of the world. And physically, he was tortured with pain, at kasama rito yung mental and spiritual pressure na nangyari sa kanya. Doon sa Romans chapter 6 verse 4, ang sabi doon, we were therefore buried with him through baptism to death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Kasama raw po tayo na napako doon sa krus. Okay. At dahil kasama tayo napako doon sa krus, nasa atin yan, when the Lord Jesus Christ rose from the dead, kasama rin tayo na buhay na mayroong bagong buhay. Nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-resurrect. Christ's journey to his death and resurrection foreshadowed the power of God. Pinapakita nito yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. God's power would reinforce in our minds and in our hearts forever. Bakit? Sapagkat yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, dahil doon sa resurrection ng ating Panginoon Jesucristo, we have God's power to encourage and to motivate. We have God's power to assure and build confidence. We have God's power because we have courage and boldness. Yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo give us God's power. Ito yung kapangyarihan natin. Yung resurrection ng ating Panginoon. The surging resurrection power of the Lord Jesus Christ na pinagkakaloob niya sa kanyang mga tunay na anak at tunay na mananampalataya. In conclusion, ang sabi dito, Christ's journey to Jerusalem of his death and resurrection is God's power for us who believes in him. His appointment on the cross brings glory to the Father, brings joy in our heart, and raise us with a new life. Tandaan po natin, yung journey ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Jerusalem, and as he experienced yung passion, death, and resurrection, it is the power of God for those who believes in him.
yung appointment niya doon sa cross, na kung saan doon siya pinako at doon siya namatay, brings glory to the Father. Sapagkat ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos, the mission is completed. Mga kapatid, bago tayo magtapos, meron lamang akong ibibigay na isang kwento. Kilala natin si Abraham Lincoln. Kilala nyo? Abraham Lincoln is the 16th President of the United States. At ang isang contribution ni Abraham Lincoln sa bansang Amerika is the emancipation of slavery. Inabolish niya yung tinatawag na slavery doon sa Amerika. And this, ito ay involves yung mga black people. Nung namatay si Abraham Lincoln, ang dami ng kanyang mga sumama doon sa prosesyon ng kanyang kabao habang ito ay dinadaan doon sa Illinois. Dumaan ito ng Albany, ito yung city ng New York, at napakaraming tao, thousands of people were there. Tinitingnan yung casket ng body ni Abraham Lincoln papunta doon sa kanyang memorial. Merong isang black woman, na ang ginawa niya ay pagdating doon sa kurbada, dahil doon dadaan yung casket ni Abraham Lincoln, ang ginawa niya doon sa kanyang maliit na anak, sa kanyang anak na lalaki, itinaas niyang ganon upang makita niya yung casket na dumadaan. Ang sabi doon ng black woman, "My son, see, look on high, that person died for you." Bakit? Because of the emancipation nga ng slavery which involved the black people. That person died for you. Ngayon, gusto ko lamang palakasin ang spirit ng bawat isa. Mga kapatid, we must look on high. Saan po tayo titingin? Look on high on the Calvary Hill. That person died for you. Died for all people because of our sins. Mga kapatid, yung journey ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Jerusalem, it is a significant one. Because kung hindi significant yun, the essence and importance of His journey to Jerusalem, wala po tayo dito, mga kapatid. He died for all our sins. He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live for righteousness, and by the stripes of the Lord Jesus Christ, we are healed. Mga kapatid, if we will commit ourselves to that person in the Calvary who died for our sins, and after 3 days rose again, we will have the power of God. The power of God that will manifest in our life. At tayo, bilang mananampalataya, we are thankful to God sapagkat we have a new life in Christ Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. We know, O Lord God, that the travel, the journey of the Lord Jesus in Jerusalem ay tunay nga po, Panginoon, na isang great event na kung saan ang bawat isang taong naninirahan dito sa mundong ito ay makaranas ng pag-ibig na galing sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon, because we believe in our Lord Jesus Christ, who died for all our sins.
and He is resurrected, and He is sitting at the right throne of God the Father in heaven. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang bawat isa po sa amin ay nakakaranas ng bagong pag-asa sa aming buhay, O Lord God. Even though, O Lord, we are experiencing something like na medyo mayroong bigatin sa pamumuhay dito sa mundong ito. But we thank God because His journey in Jerusalem will bring peace in our hearts. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy po na Ikaw lamang ang aming sasambahin, and we will continuously follow You even though we may not understand the things that is on our way. Maraming salamat sa inyo ang lahat ng papuri, sa inyo ang lahat ng kadakilaan, sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. God bless everyone.